sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hi sa inyong lahat! Gusto ko lang ibahagi ang kagimbal-gimbal na nangyari sa aking kapatid. Ako si Brendonaire Bricks Gatdula pero mas kilala bilang Brendon. 16 na taong gulang ngayon at isang grade 10 student na nag-aaral sa isang pampublikong paaralan dito sa Maynila. Meron akong kapatid na lalaki si Broderick Braxton pero mas kilala siya bilang Brody. Bali Papa Dudut, ahead ako ng isang taon sa kanya pero magkasundo kami. Iisa lang ang paaralan na aming pinapasukan at iisa lang din ang section na aming kinabibilangan. Opo, magkaklase po kami kahit mas matanda ako sa kanya. Nagkaroon kasi noon ng financial problem ang pamilya namin kaya natigil ako sa pag-aaral. Si Brody ay mas habulin ng mga babae kung ikukumpara sa akin. Mas matalino din po ito at mas masipag. July 26, 2022, 2 days before mangyari ang lahat ay English namin noon. Abalang-abala kami sa pagsasagot ng aming unit test nang biglang sumigaw ang aming guro sa harapan ng armchair ni Brody. Do you even know that cheating is now a crime? Ito ang salitang naibulalas niya sa aking inosenteng kapatid. Magkatabi kami pero hindi ko lubusang maintindihan ang mga nangyayari. Agad namang natulala si Brody sa kanyang mga narinig. Ma'am, what are you talking about? Tanong nito. Dali-dali namang dinakot ng aming guro ang isang scratch paper na nakapwesto sa gilid ng kanyang upuan. What do you think of this? Hindi ba kodigo mo to? Galit na sigaw ni ma'am. Nagulantang ang lahat sa nakitang kodigo sa left side ni Brody. Matalino si Brody at hindi niya magagawa yon. Class valedictorian siya nung elementary and sa ngayon ay siya ay running for top 2. Kaya everyone's adoring him dahil sa angking talinong ibinigay sa kanya ng puong may kapal. Lagi siyang nilalaban sa mga contest patungkol sa mga pautakan at higit sa lahat ay masipag itong mag-aral. Malaman niya lang na may quiz bukas, study agad yan at yun ang ginawa niya bago pa man mangyari ang lahat ng yon. Napalingon ako sa likuran niya, yung mga classmates naming sina Ben at Tony was kept on laughing at that time although wala namang nakakatawa. Malakas ang kutob ko na they are both involved doon sa mga nangyari. Our school is very strict. Napakaraming rules and regulations na dapat ay sundin. At isa na dito ang bawal ang mag-cheat at halos lahat kasi ng mga estudyante dito ay nagagawa na lang maging tapat at maging masunurin dahil sa takot na rin na maparusahan. Dahil sa pag-aakalang nanday ang kapatid ko ay dinala siya kaagad sa guidance office. Dama ko ang takot at kabang kanyang nararamdaman kahit na wala naman siyang kasalanan. Matapos ang mahigit 30 minuto ay pagod na pagod itong bumalik. Suspended ako ng 1 week kuya, bulong nito. Agad naman akong nataranta dahil sa kanyang sinabi. Alam ko ang isang Brody Gatdula ay hindi kayang umabsent ng 1 linggo. 1 araw nga lang ay nilalagnat na yun 1 linggo pa kaya. Kinabukasan ay pinatawag si mama at papa sa eskwelahan. Ang buong akala nila ay may nagawa na namang kahanga-hanga si Brendon kagaya na lamang ng pagiging first place sa MTOP. First place sa Science Quiz B. Pero nagkamali sila. Hindi ko na sila sinamahan papunta ng guidance office bagkus ay dumiretso na lamang ako papunta sa aming classroom.
Hindi pa man ako nangangalahati sa pag-akyat papunta sa itaas ay pansin ko na ang isang napakalaking litratong nakapaskil sa may announcement board. Isang litratong may nakasulat sa baba na Broderick Braxton Gatdula is literally a cheater. Nakapanlumo. Hindi man ako ang pinag-uusapan ng karamihan, kapatid ko naman ang pinagkakaguluhan. Naawa ako sa kapatid ko at naaalala ko pa ang mga sinabi niya kagabi na hindi ko naman talaga yon ginawa at hindi ko yon magagawa. Alam ko ang nararamdaman niya ngayon. Kung pwede lang sana na ako na lamang ang napagkamalan pero hindi Pagsapit ng tanghali, nagpaalam ako sa principal na uuwi muna ako dahil masakit ang pakiramdam ko. Kaya naman, pinayagan niya ako. Hindi pa man ako nakakapasok ng tuluyan sa bahay ay rinig ko na ang mga malulutong na mura ni Papa na tila ba tinatadyak sa tenga ng aking kapatid. Pero nakakalungkot ay hindi lang si Papa ang galit kundi pati na rin si Mama. Sinubukan kong awatin ang galit na galit kong Papa pero itinulak niya lamang ako. Malakas kong ibunulalas na napagkamalan lamang ang aking kapatid kaya naman saglit itong natigilan. Sinubukan kong pakalmahin ang mga ito para ipaliwanag ko ang mga pangyayari. So ano? Basta-basta na lamang kayong maniniwala na nandayang anak ninyo ganon, Ma, Pa? Kaklase ko si Brody at alam ko ang buong pangyayari. English time namin noon, busy ang lahat sa pagsagot ng unit test nang biglang masipatan ni Ma'am ang isang nakatuping papel na nakapwesto sa gilid ng upuan nito. Pero imbis na kilatisin niya muna kung kanino talaga yon, ay agad na niyang pinagbintangan si Brody. Sa mga panahon na yon, sinubukan kong lumingon sa aking likuran nang biglang masipatan ko ang dalawa sa mga kaklase kong panay ang kakatawa habang sinesermonan ni Ma'am ang anak ninyo. Sumalakas ang kutob ko na kasali sila sa mga pangyayari. Malakas ang kutob ko na sila mismo ang naglagay ng papel sa gilid ng kinakaupuan ni Brody. Tandang-tanda ko pang lahat ng katotohanang sinabi ko sa aking mga magulang. Pero wala Napaniwala ko man si Mama ay nanatili at nanatili pa rin galit ang aking ama sa kanyang bunsong anak. Ewan ko sa inyo, basta wala akong anak na cheater. Tagos pa rin sa puso ko at lalong-lalo na sa kapatid ko ang masakit na salitang binitawan ni Papa. Sinubukan kong pakalmahin ang aking tulalang kapatid at ipinagluto ko ito ng 3 supot ng pansit canton na hot and spicy. Siyang ginagawa ko kapag nagkakaroon ako ng kasalanan sa kanya at gayon na rin kapag nalulungkot siya. Pero nabigo ako at hindi ko man lang siya napangiti o makumbinsi man lamang na kumain para magkalaman ng kanyang sikmura. Kinabukasan araw na hindi inaasahan ay maaga pa lamang akong pumasok upang isalaysay ang buong pangyayari sa aming principal. Di pa man ako nakakadiretso ng principal's office ay tanaw na ako sa mga nanlilisik na mga matang nakatingin sa akin. Durog na durog ang puso ko sa mga masasakit na salitang kanilang binitawan. Pagkarating ko sa aking nais patunguhan ay inumpisahan ko nang ipaliwanag ang mga pangyayari pero bago pa man matapos yon, ay ipinareport muna ang aking teacher, gayon din si Tony at Ben. Para kaming nasa hukuman at hindi alam kung sino ang mananalo sa kaso. Tahimik na nakikinig ang lahat hanggang sa nabanggit ko na ang pangalan ng 2 kong kaklase. Agad naman itong nag-deny pero nais ko talagang makumpirma ang lahat kaya ipinaharap ko ang kodigong sinasabi ni Ma'am upang suriin ang sulat kamay kung tunay nga ba ang si Brody ang may gawa noon. Hanggang sa nakumpirmang hindi sulat kamay niya ang sulat kamay. Malayong malayo kung ikukumpara sa handwritten ni Brody. Ngunit nagulat ako nang biglang mapaamin ang dalawa. Sorry ma'am, hindi na po mapigilan ang konsensya ko. Ako po talaga nagutos kay Ben na magsulat ng kodigong ipapalabas na pagmamayari ni Brody pero ma'am, hindi po kami nag-cheat. Opo ma'am, ako po ang nagsulat pero hindi po ako nag-cheat. Pagpapaliwanag ng dalawa. Ang sarap pumatay ng mga time na yon. So walang kasalanan si Brody ganon? Nagtatakang tanong ni Ma'am. So dahil nakumpirma na wala talagang kasalanan si Brody, hindi na siya magiging suspended kahit kailan. Bukas na bukas maaari na siyang pumasok bilang paghingi ng tawad at paumanhin, ipatawag ang lahat ng SSG officers
link club officers at iba pang mga organisasyon upang paghandaan ang pagbabalik ni Brody Gadula. Sigaw ni Ma'am Principal sa buong campus, agad namang kumalat ang balita. Masayang-masaya ako na okay na ang lahat sa pamamagitan ng aking tapang at determinasyon ay nailigtas ko ang aking kapatid sa kahihiyan na hindi naman talaga dapat na nangyari. Maghapon ako nasa baba para tulungan ang mga co-SSG officers ko na paghandaan ang pagbabalik ng aking kapatid. Si Tony at Ben, sila naman ngayon ang nasuspinde, pero kung ako lang ang principal ay ikinig out ko na yung mga yan. Matapos ang masaya pero nakakapagod na araw ay nagtungo na ako sa aming tahanan. Alam kong si Brody lang ang tao sa bahay kasi nagtatrabaho ang aking mga magulang kaya excited akong ibalita sa kanya ang lahat. Buong sigla ko itong tinawag pero walang sumasagot. Alam kong nalulungkot pa rin siya sa mga nangyayari pero ngayon ay mapapawi na ang kalungkutang bumabahid sa kanyang pagmumukha. Bago pa man ako pumasok sa kwarto, Papa Dudut, ay uminom muna ako ng tubig at nag-ensayo kung paano ko sasabihin sa kanya ang napakagandang balita. Tinawag ko ulit ang kanyang pangalan kasabay ng pagpasok ko sa kwarto. Pero nagulat ako nang makita ko ang aking kapatid na nakabitay sa loob ng kwarto. Hindi ko na napigilang umiyak kaagad at agad akong kumuha ng upuan para tanggalin ang kanyang pagkakatali. Mabigat man ito ay buong lakas ang iginugol ko para lamang dalhin ito sa ospital. Tinulungan din ako ng mga kapitbahay namin para ihatid kami sa ospital. Hindi ko na alam ang gagawin ko at mas lalong hindi ko alam ang gagawin ko kung mawala ang kaisa-isa kong kapatid. Hindi ko mapigilan ang luhang tila ba nagkakarera sa aking pisngi. Nasa pinto pa lamang kami ng ospital ay tila ba nawawala na ako ng pag-asa. Agad namang dumating ang mama at papa, natatarantang nagtatanong pero hindi ako makapagsalita. Buong tapang naman na sinabi ng doktor na wala na si Brody kaya wala na kaming nagawa. Nagpumilit man si mama na pumunta sa ibang ospital ay wala nang pag-asa. Tulala at tahimik kaming umuwi noon. Noon lang nila nalaman na nagbigti si Brody nang itinuro ko sa kanila ang kwarto. Pinilit kong ipaliwanag sa kanila ang mga nangyari kahit pautal-utal ako na magsalita noon. Ang eskwelahan na siyang excited na salubungin ang aking kapatid ay napuno ng pagdadalamhati. Ngayon ang running for salutatorian, Mathematician of the Year and Scientist of the Year ay wala na. Masakit isipin na wala na siya. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Madalas din akong nagiging tulala at minsan ay hindi rin ako nakakapasok. Gabi-gabi ko siyang gustong mapanaginipan pero wala talaga. Hindi man lang nagparamdam si Brody hanggang sa araw mismo ng kanyang libing, Papa Dudut. Pero noong gabi pagkatapos ng libing namin ay tahimik lang kaming naghahapunan nina mama at papa. Hindi ko makain noon ng spaghetti at fried chicken na binili namin sa fast food kasi iniisip ko pa rin noon ang aking kapatid. Hanggang sa hindi ko na namalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Natauhan na lamang ako nang mapansin kong nakatingin sa akin sina mama at papa. Agad naman akong nagpahid ng luha sa mukha. Pagsubok lamang ito sa atin, malalampasan din natin to, ang wika ni mama sa amin. Ipagdasal lang natin na sana ay makarating si Brody sa kanyang dapat napuntahan. Dagdag pa niya. Mamayang kaunti ay nagulat kaming tatlo nang biglang namatay ang ilaw. At dahil madilim ay hindi agad nakatayo si Papa para kumuha ng kandila. Pero Papa Dudut, noong sandaling yon ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking tabi na siyang nagpataas ng balahibo ko sa buong katawan. Tapos ay lalo ako nagulat nang biglang gumalaw ang upuan sa tabi ko as if may umuupo talaga. Hindi naman pwedeng ang mga magulang ko kasi nasa kabilang side sila ng mesa. At yung upuang gumagalaw ay doon umuupo si Brody nang nabubuhay pa siya. "Mapa, gumagalaw yung upuan sa tabi ko," nanginginig kong sabi sa mga magulang ko. Mamayang kaunti pa ay biglang nagkaroon ulit ng ilaw. Bumungad sa akin ang nagalaw na upuan as if may umupo. Napatingin ako noon kay mama na agad namang nuggets ang aking gustong ipahiwatig.
Papa Dudut, ramdam na ramdam namin noon ang presensya ni Brody dahil sa kakaibang lamig at goosebumps na hatid sa amin. Hindi nga nagtagal ay narinig namin tatlo na may umakyat ng hagdanan. Nagtinginan kaming tatlo sa isa't isa. Maski si Papa ay hindi makapaniwala sa kanyang ekspresyon. "Nandito ang kapatid mo, Brendon," sabi na lamang ni Papa sa akin. Pagkatapos ay sinubukan naming ibaling na lamang ulit sa pagkain ng aming atensyon. Kahit na nagsisitaasan na noon ang mga balahibo namin sa katawan. Maraming beses pang nagparamdam si Brody sa akin, Papa Dudut. Madalas ay sa kwarto namin kung saan siya nagbigti. Kapag naroon ako sa kwarto ay ramdam kong hindi ako nag-iisa. Bukod doon ay nagugulat na lamang ako kapag gumagalaw ng kusa ang mga gamit ko sa loob. At kapag natutulog ako ay nakakarinig ako ng mga pagyabag at may pagkakataon din na kapag natutulog ako ay may nararamdaman na lamang akong malamig na hangin na tumatabi sa akin. Pero ang nakakakilabot ay naganap sa eksaktong 40 days pagkatapos mamatay ni Brody. Natutulog ako noon nang biglang nagising ako dahil nakarinig ako ng pag-crack sa kisame ng kwarto. Nang lingunin ko yon ay nakita ko ang isang nakakatakot na operasyon. Si Brody nakabigti pero nakatingin siya sa akin na parang iiyak. Dahil sa labis na takot at dahil sa first time kong makakita noon ng multo, ay napasigaw talaga ako at pagkatapos ay napatakbo ako palabas ng kwarto. Pero Papa Dudut, nagulat na lamang ako nang makita ko ang multo ni Brody na tila ba sinusundan ako hanggang sa paglabas ng aming kwarto. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa akin. "Kuya Brendon, hirap na ako. Tulungan mo naman ako," ang wika ni Brody na nagmamakaawa sa akin. Pagkatapos noon ay para siyang naging usok at unti-unting nawala. Sa puntong yon ay hindi takot ang nararamdaman ko kundi nalungkot ako. Umiiyak ako ng gabing yon. Narinig naman ako ng mga magulang ko at binuksan nilang pinto. Pagkatapos ay lumapit sila sa akin para alamin ang problema ko. "Ma, Pa, nagpakita po si Brody sa akin," umiiyak kong sabi. Hindi kumibo noon ang mga magulang ko pero niyakap nila ako at maski sila ay naiyak din. Yun pala inamin sa akin ng mga magulang ko na nagpakita rin pala sa kanila si Brody sa kanilang panaginip. Sa kabilang banda, hindi lamang sa bahay namin nagpaparamdam si Brody. Maski sa eskwelahan namin sa classroom mismo ay nagpaparamdam din ang kapatid ko. Nagugulat na lamang kami nang biglang gumalaw ang armchair niya na nasa tabi ko. Minsan ay gumagalaw din ang ilang mga gamit namin kahit na walang humahawak. At ang pinakamatindi ay nagpapakita mismo si Brody sa ilang mga kaklase ko at sa mismong guro namin na nag-akusa sa kanya noon. May isang pagkakataon na habang nagtuturo ang teacher ko ay bigla na lamang siyang mapapahinto. Ayon sa kanya ay nakita niya daw si Brody na nasa likuran ko raw at nakatingin sa kanya. At may pagkakataong nakikita rin daw niya ang kaluluwa ng kapatid ko na naglalakad sa koridor na mag-isa at nakayuko. Kaya inamin sa amin ng teacher ko noon na pinag-iisipan na niyang i-give up ang section namin at palitan na lang siya ng ibang guro, pero nakiusap na lamang ang mga kaklase ko na wag na siyang huminto dahil aaminin kong mabait din naman ang teacher namin yon. Samantala ay may isang insidente namang break time namin noon at nagkwekwentuhan lamang ang mga magkakabarkadang babae sa isang sulok nang maisipan ng kaklase kong si Vivian na mag-retouch ng kanyang makeup. Ngunit pagtingin daw niya sa salamin habang nagpupulbos, nakita daw ni Brody na nakatayo sa malayo at nakatingin daw sa kanya. Tandang-tanda ko nga na bigla na lamang nagsisigaw noon si Vivian sa takot. Pinakalma na lamang siya noon ng mga kaibigan niya. Dahil sa mga pagpaparamdam ni Brody, Papa Dudut, ay nagpa siya noon ng principal namin na ipabindisyonan ang classroom namin. Tapos ay nagpamisa din ito na dedicated sa aking yumaong kapatid. Sabi naman ng paring nagbindisyon ay maaaring nandito pa raw sa mundo ng mga buhay ang kaluluwa ni Brody at hindi pa niya matanggap na patay siya. Kaya ginagawa na lamang niya ang mga nakagawian niya bago siya mamatay. Tulad na lamang ng pagpasok sa eskwelahan.
Simula noon ay hinayaan na lamang namin si Brody na pumasok sa aming klase at bagamat madalas nga siyang nagpaparamdam ay hindi naman siya nakakasakit ng iba. Kaya ayos lamang. Sa kabilang banda ay dumating naman ang periodical exam namin, nagpa siyang maglibot-libot ang principal namin sa bawat classroom para tignan ang kalagayan ng mga estudyante habang nag-e-exam. Nang magawi siya sa classroom namin ay nakita raw ng principal na may nakatayong estudyante sa tabi ko at parang tinuturuan daw ako na sagutin ang exam. Sisitahin daw sana ng principal ang estudyanteng yon na nagtuturo sa akin pero laking gulat daw niya nang humarap ito sa kanya. Ang estudyante ay walang iba kundi si Brody. Ngumiti daw ito sa kanya at unti-unting naglaho. Nakita nga naming natulala ang principal habang nakatingin sa amin at nilapitan namin siya ng teacher advisor namin. Pagkatapos ng exam ay tinawag ako ng teacher ko at ng principal. At doon ay ikinuwento nila sa akin na nakita raw nila ang kapatid ko na tinutulungan ako sa aking exam. And guess what, Papa Dudut? Nang lumabas ang resulta ng exam namin, ako ang highest sa lahat ng subjects. Siyempre nagulat ako pero nararamdaman ko rin na nangyari ito kasi binantayan ako ng aking kapatid. Kaya lihim ako nagpasalamat sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay grade 10 na ako. Aaminin kong nalulungkot pa rin ako sa pagkawala ni Brody at nami-miss ko na rin po siya. Oo, may parte ng puso ko na hindi pa nakaka-move on. Pero wala akong choice kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Besides ay nararamdaman kong hindi ako iniwan ni Brody. Nasa tabi ko pa rin siya. Hindi ko man siya nakikita pero matibay pa rin ang bonding naming dalawa. Alam kong binabantayan niya ako. Papa Dudut, ang pangyayaring yon ay mayuugnay ko sa lahat ng oportunidad na dumadaan sa aking buhay. Actually hindi lang sa akin kundi ang bawat taong naninirahan dito sa mundo. Yung tipong malapit mo nang masungkit, saka naman siya mawawala. Parang ang ating mga buhay. Yung tipong masaya na tayong naninirahan dito sa mundo pero darating at darating din yung mga panahon na kukunin tayo ng hindi natin inaasahan. Para sa mga guro at para din sa lahat ng mga tao na may parehong ugali doon sa English teacher ko, advice ko lang is be more observant. Napakaraming tao ang namamatay sa maling akala. Kaya matuto po tayong kumilatis. Though may konting galit pa rin ako kay mama, hindi ko na lang ito ipinapakita sa kanya. Para naman sa mga taong kaparehong ugali ng kaklase kong si Ben and Tony, ay wag po tayong mantitrip ng ganon. Ay kung sa tingin ninyo ay nakakatawa ang ginagawa ninyo, well, para sa napagtripan ninyo ay hindi. Just always remember that a joke wouldn't be considered as a joke if it is not funny at all at nakakasakit pa ng kapwa. Papa Dudut, ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo sa ngayon. Sana'y mabasa mo ito at marinig sa iyong YouTube channel. Maraming salamat in advance and more power. Lubos na gumagalang, Brandonaire Bricks Gatdula. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Story. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.